Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah, God has given us a blessed new year 2026. Pinagkalooban po tayo na mapagpalang 2026 ng Panginoon. Amen. 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 I welcome and bless all the SF family, the members who came to this holy place for our first Sunday service. Wini-welcome po namin at bine-bless natin ang lahat ng mga miyembro ng SCF Church, SCF Family, na pumunta po ngayong araw na ito dito sa banal na lugar na ito para tayo po ay samahan sa first Sunday service ngayong taong ito. Yeah, everyone, I want us to make one decision today as we offer this first worship. Gusto po natin na ang lahat, na bawat isa sa atin ay magkaroon ng desisyon sa araw na ito habang na may offer po natin ang worship natin sa Panginoon. That decision is I will not miss a single Sunday service out of all 52 weeks of this year. Ito po yung desisyon na kailangan nating gawin sa first service na ito. Mag-decide po tayo na wag po tayo nga absent sa loob ng 52 weeks na Sunday. Sana po lahat tayo ay maka-attend, maka-participate sa worship natin. Amen. Yeah, listen constantly. If we decide to worship God first, He will take responsibility for our health so we can come to church. Kapag po tayo ay gumawa ng desisyon, mag-decide muna tayo. Siya po, ang Panginoon po natin, ang responsibilidad na bigyan tayo ng malakas na kalusugan para patuloy tayo na maka-attend ng church. Yeah, He will keep our health. He will bless us. Pagpapalain po tayo ng Panginoon magandang kalusugan dahil yan po yung desisyon natin. Huwag tayong makamiss, mag-skip ng church. Amen? Amen. Amen. Let's decide with faith to offer every worship this year. So mag-decide tayo ng may pananampalataya para sa pagsamba natin sa buong taon na ito. Amen. 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 Yeah. For January, I will share a 3-part sermon series titled Worshiping as My Life. Ngayon pong buwan ng January, magkakaroon po ng 3-part sermon. 3 series po yung ituturo sa atin ni Pastor SJ. Ang title po nito ay Pagsamba sa aking buhay, bilang aking buhay. Okay, today in the first session, I want to preach the heart. So ngayon po bilang first session, unang session, ang ituturo po sa atin ay tungkol sa puso. Yeah, okay, we will read both language. As I will read in English first, and she will read in Tagalog. Okay? That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Basahin po natin ang sabay-sabay sa Tagalog. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kaniyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kaniyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap
na kalooban ng Diyos. Amen. 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 Yeah, in Romans 10:10, we see the process of salvation. Makikita po natin yung proseso ng kaligtasan dito sa Romans 10:10. It starts from the heart, goes to the mouth, and leads to life. Ito po ay nag-uumpisa sa puso, lumalabas sa bibig, at ito ay humahantong sa buhay. To become born-again children of God, our hearts must be renewed and change it first. Para po tayo ay maging born again na mga anak ng Diyos, kailangan pong mabago muna ang ating mga puso. The Bible said, with the heart one believes and results in righteousness. Sabi po sa Biblia, sa puso ang tao ay naniniwala at ito ay nagriresulta ng katuwiran. What does result in righteousness mean? Ano po ba ang ibig sabihin ng nagriresulta ng katuwiran o pagiging matuwid? Simply put, it means being a right relationship with God. Sa simpleng eksplanasyon po, ang ibig pong sabihin nito ay pagkakaroon ng isang tama ng wastong relasyon sa Panginoon. Yeah, back then, people believed they could only be accepted by God if they followed the law 100% perfectly. Nung dati po, nung unang panahon, marami pong tao naniniwala na sila lamang po ay tatanggapin ng Panginoon kung sila po ay susunod sa kautusan ng Diyos. 100% susundin nila ang utos ng Panginoon. But Paul says it's not about knowledge in your head. You must trust and accept Jesus Christ with your whole being. Pero ang sinabi po ni Apostol Pablo, hindi lamang kailangang yung kaalaman ninyo sa ulo ninyo, sa isip ninyo. Kailangan talagang magtiwala at tanggapin ninyo ang Panginoong Jesus ng iyong buong katauhan. It's not because we are qualified. Hindi dahil kwalipikado tayo o karapat-dapat tayo. When God sees your heart truly trusting Jesus, He declares our relationship is now right. You are my children. Kapag po nakita ng Panginoon sa ating puso na talagang nagtitiwala tayo sa Diyos, sasabihin po sa atin ng Diyos, ang relasyon natin ngayon ay tama, wasto na. Ikaw ngayon ay aking anak. This is what it means to reach righteousness. Ito po ang ibig sabihin na makamtan natin ang katuwiran o yung pagiging matuwid. This righteous heart moves the center of your life. Yung matuwid na puso, yung relasyon sa Panginoon, ito po ang kumikilos bilang sentro ng ating buhay. It changes your thoughts from me-centered to God-centered. Binabago po nito yung ating mga pag-iisip. Kung dati tayo ay iniisip natin yung sarili natin, nakasentro tayo sa sarili, ngayon po ay nakasentro tayo kay Lord kung ano ang gusto niya. Yeah, it changes your desires to what God desires. Pinapalitan po nito yung mga pagnanais ng puso natin. Inilalagay ng Panginoon ang pagnanais niya sa ating mga puso. It changes your dreams to God's dreams. Pinapalitan din po nito yung mga pangarap natin. Inilalagay ng Diyos ang kanyang pangarap sa ating mga puso. In other words, in the marathon of life, you don't set the finish line as my happiness, but as God's will. Kaya nga po, itong buhay na pinapamuhay natin dito sa pagtakbo ng buhay natin dito sa mundong ito, hindi na ang goal natin, hindi na ang finish line o ang goal natin ay ang ating kaligayahan. Hindi na yung kung ano ang magpapasaya sa atin, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. Yeah, depending on where you set your destination, you will arrive at a completely different place. Yung pong goal natin, yung destinasyon, yung mga pangarap na gusto nating abutin, nakadepende po dyan kung saan tayo mapupunta. Dun sa lugar ba na gusto ng Panginoon o dun sa pinili natin. Yeah, here are two young men praying to be rich. Meron pong dalawang lalaki, kabataang lalaki. Sila po ay nananalangin parehas. Ang panalangin nila ay, Panginoon, gawin mo akong mayaman. Yeah, the first one prays, Yung isa pong lalaki, nanalangin po siya. God, I want to earn a lot of money. Diyos ko, gusto ko pong kumita ng napakaraming pera.
buy a nice house for my family, buy a cool car, and travel happily. Please make me rich. Para po makabili po ako ng magandang bahay sa pamilya ko, makabili ako ng napakagandang kotse, makapag-travel din ako ng masaya, para ako po ay maging mayaman. The second one prays, Yung pangalawang lalaki naman po ay nanalangin. God, the vision of my church is to know God, raise worshipers, and send missionaries. Panginoon, Diyos ko, yung vision po ng church namin, SCF, ay makilala ang Diyos, makapag-train ng mga worshipers, at magpadala ng mga missionaries sa iba't ibang lugar. This work requires a lot of finances. Para po mangyari itong mission na to ng SCF Church, kailangan po ng napakaraming pera. I want to join this vision. Gusto ko pong mag-participate, makiisa sa vision ng church. Please make me rich so I can support this ministry. Payamanin mo po ako, Lord, para masuportahan ko po ang ministry ng church na ito. Yeah, both pray the same thing, make me rich. Parehong lalaki po ay nanalangin ng parehas na panalangin, Lord, payamanin mo ako. But the destination in their hearts was completely different. Pero magkaiba yung goal or yung destinasyon o yung gustong puntahan ng kanilang mga puso. If you are God, who would you bless? Kung kayo po si Lord, sino po dun sa dalawa ang ibe-bless ninyo? Of course, the second one. Siyempre, yung pangalawa. The first one's prayer isn't bad. Hindi naman po mali, hindi masama yung pinanalangin ng isang lalaki. But the prayer has nothing to do with the kingdom of God, restoration, or saving lost. Pero yung panalangin niya po ay walang kinalaman sa kaharian ng Diyos, sa restorasyon, sa kaligtasan ng mga naliligaw na tao. The second one aligned his will with God's will. Yung pangalawa naman po, yung kanyang panalangin ay naka-align, nakaparehas noong kalooban ng Panginoon. This is discerning God's will by being transformed through the renewal of your mind. Ito po ang ibig sabihin na malaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isipan. Even with the same prayer, the heart behind it is so important. Kahit na po parehas yung panalangin nila, pero yung puso sa likod ng panalangin ay magkaiba. Ito po ay, yun po yung importante. Yeah, I pray that your hearts will be filled with God's heart. Panalangin ko na ang inyong mga puso ay mapuspos ng puso ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Yeah. Sometimes we feel lost when asked, what is your vision? What is your calling? Minsan, hindi natin alam kung ano isasagot natin pag may nagtanong sa atin, ano ba ang vision mo sa buhay? Ano ba ang calling mo? Yeah. Some might think, I'm too old to have a dream now. Yung iba naman, siguro iniisip ninyo, naku, matanda na ako para magkaroon pa ng pangarap sa lagay na ito. But everyone, calling and vision are things we must hold on to until the day we die. Pero para sa ating lahat, dapat po nating maintindihan yung calling o yung pagtawag at yung vision, yung mga pangitain na binigay ng Diyos, ito po ay kailangan nating hawakan hanggang tayo ay may buhay at humihinga sa mundong ito. God called Abraham at 75 years old and gave a calling to Moses at 80 years old. Nung si Abraham po, 75 years old po siya nung tinawag siya ng Diyos. Si Moses naman po, 80 years old po siya nang tinawag po siya ng Panginoon. Caleb, at the age of 85, fulfilled the mission of taking the promised land. Si Caleb naman po, siya ay 85 years old po nung makumpleto niya yung misyong binigay sa kanya ng Diyos na ma-take over yung promised land, na makarating sa promised land. Yeah, calling and vision are the goalposts that lead our lives beyond our age. Yung mga calling po, yung pagtawag ng Diyos, yung mga vision na binigay ng Diyos, ito po yung mga goals, yung mga mithiin na nagli-lead po sa ating buhay kahit na
matanda na tayo kahit natapos na ang buhay natin sa mundong ito, beyond our age. Yeah. Amen? Amen. Yeah, I want our SC family to return home today with these three words deep in your hearts. Gusto natin na lahat tayo dito, mga miyembro ng SCF Church, tandaan natin tong tatlong words na bibitawan ni Pastor SJ ngayon at umuwi tayo, isipin natin ang tatlong salitang ito. This is calling and vision and dream. Ito po yung calling, yung pagtawag ng Diyos, yung vision, yung pangitain o pananaw sa future na pinakita ng Diyos, Okay. o yung dream na tinatawag, o panaginip or dream or pangarap. Are you ready to listen carefully? Yes. Okay. Yeah. First, calling is God's personal invitation to me. Una po ang calling. Ito po ang personal na imbitasyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Calling must be the foundation before dreams and visions. Ang calling po, ito po yung pundasyon, yung pagkakatawag sa atin, bago magkaroon ng mga pangarap, bago magkaroon ng mga pangitain or visions. It means God called you out for a specific purpose, not just finding something you want to do. Ang ibig pong sabihin nito ay tinawag ka ng Panginoon. Sa dami-dami ng tao, ikaw ay tinawag ng Panginoon at binigyan ka ng layunin ng Diyos. At ang layunin na ito ay hindi lamang hanapin mo ang iyong kasiyahan sa mundong ito. God didn't give callings only to pastors or missionaries. Ang calling po ay hindi lamang po ibinibigay sa mga pastor at sa mga missionaries. God gave a unique gift and purpose to every single Christian here. Ang Diyos po ay nagbigay ng kakaiba, unique na talent or gift sa bawat isang Kristiyano at unique at kakaibang layunin para sa bawat isang Kristiyano na naririto ngayon. Calling is a very personal experience in a one-on-one relationship with God. Ang calling po at pagtawag ay isang personal na experience na mararanasan natin kung tayo ay mayroong one-on-one relationship or intimate, malapit na relasyon sa Panginoon. Yeah, sometimes we realize it during worship or slowly get convinced while meditating on the word. Minsan po, nalalaman natin yung calling natin sa buhay natin, nare-realize na habang nag-worship tayo kay God, habang nagpe-pray tayo kay God, may tinawag tayo ng Panginoon. O kaya naman, habang tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, biglang suddenly o kaya dahan-dahan ipinakita ng Diyos yung calling niya sa buhay natin. But the common point is this confession. Pero sa lahat ng calling na yan, ito po yung talagang common na iisa ang dahilan para sa calling na ito. I will live my life to reflect God's kingdom and preach the gospel. Ako ay mabubuhay sa mundong ito upang maipakita ko ang kaharian ng Diyos at maipahayag ko ang gospel o ang ebanghelyo, ang kaligtasan sa maraming tao. Yeah, does your heart burn when you see a particular group or field? That is the start of your calling. Naranasan nyo na po ba yung pag may nakikita kayong grupo o kaya mga ginagawa ng tao o isang bagay, bigla na lang nagliliyab yung puso ninyo, nag-iinit ng matindi ang puso nyo. Pag ginagawa, nakikita nyo to, yun po ang umpisa ng calling o pagtawag ng Diyos. Amen? Amen. Yeah. Second, vision. Pangalawa po ay vision o sa Tagalog ito po ay pangitain o pinapakita yung future sa atin. Yeah, it is a specific direction and destination based on your calling. Ito po yung specific na direksyon na ibinibigay ng Diyos at kung saan tayo dapat pumunta. Nakabase po ito sa pagkakatawag sa buhay natin, sa calling natin. Yeah, it is the process where God's plan is projected into your life through the Holy Spirit. Ito po yung proseso kung saan yung plano ng Panginoon sa inyong buhay ay nagaganap sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yeah, vision is like a picture that God shows you. Yung vision po o yung pangitain, ito po ay isang larawan.
na ipinapakita ng Diyos sa atin, sa ating isipan, sa puso natin. Yeah. This picture is not about your ambition or the fancy future for your family. Ang larawan pong ito ay hindi po ito tungkol sa inyong ambisyon sa buhay. Hindi rin ito tungkol sa marangya o fancy o marangyang kinabukasan para sa inyong pamilya. Hindi po ito yon. It starts with the question, how will God's word be fulfilled through my life? Ito po ay nag-uumpisa sa tanong, paano magaganap, matutupad ang salita ng Diyos sa aking buhay? It's not a picture limited by your reality. It is a holy picture drawn by the Holy Spirit. Hindi po ito isang larawan na nakikita lamang natin, limited siya sa kung anong na-experience natin. Kasi pwedeng yung vision, hindi natin alam. Ito ay beyond our experience. Ito po ay isang banal na larawan na iginuguhit ng banal na Espiritu sa ating mga isipan. Holy. Amen. 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 Yeah, when you keep praying for God's will and live your best today, Kapag po tayo ay patuloy na nananalangin na maganap ang will, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at patuloy tayong kumikilos, nag-work para sa ating lubos na makakaya sa best natin. yeah, His vision will eventually feel like a clear conviction. Yung vision po ng Panginoon para sa atin ay unti-unting lumilinaw at ito ay nagiging matinding paniniwala para sa atin. Yeah, third, dream is life goals containing holy desires. Pangatlo po, dream o yung pangarap. Ito po yung mga goal o mithiin natin sa ating buhay na mayroong banal na hangarin. Yeah, it is the point where calling and vision become practical action plans in our lives. Ito po yung calling natin at yung vision natin nagiging tangible, nagiging practical at nagkakaroon tayo ng mga action plano para sa ating buhay. Yeah, Philippians 2:13 says, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. God gave us a free will, Binigyan po tayo ng Diyos ng kalayaan na mamili o pumili. so He is pleased when we voluntarily dream for Him. Kaya po, ang Diyos po ay natutuwa kung tayo po ay kusang loob na nangangarap ng kanyang mga pangarap para sa atin. However, we must always check if that dream is for my own glory or it is started from God's heart. Pero isa pong babala, kailangan po nating i-check yung ating mga puso. Kung yung pangarap natin ay para sa ating sariling glory o para makilala tayo ng tao o para sa sarili lamang natin o kung ito talaga ay nagmula sa puso ng Panginoon. Yeah, to summarize, calling is knowing your unique invitation and gift. Yung calling po, pagtawag ng Diyos, ito yung malaman natin kung ano yung special o unique kakaibang imbitasyon at gifting na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yeah, vision is the picture of the calling from God's perspective. Ang vision naman po o pangitain, ito po yung larawan nung calling na ibinigay sa atin ng Panginoon sa kanyang mga mata, yung galing na calling kay Lord. Yun po yung vision. Dream is a practical plan you feel into that picture. At ang dream naman po, yung pangarap, ito po yung practical na plano na ginagawa natin para maganap yung vision o yung pangitain na binigay sa atin ng Diyos. Yeah, have you understood? Okay. Amen. Yeah, so I want to share my own journey of grace. Share po ng ating pastor ngayon yung kanyang personal story ng grace ng Panginoon sa kanyang buhay. Until the mid-30s, I served as an associate pastor in a local church in Korea.
Nung si Pastor SJ po ay nasa mid-30s, nasa 30s siya po ay naglingkod bilang isang associate pastor sa Korean church. But I served like was just a job without seeking my personal calling. Pero nung panahon na yon, siya po ay naglingkod na parang ito'y trabaho lamang at hindi niya naiisip, hindi niya hinahanap yung personal calling na binigay sa kanya ng Panginoon. Eventually, I felt so much guilt and depression that I couldn't serve anymore. After some time po, si Pastor SJ, nakaramdam siya ng guilt at nalungkot siya. Kaya hindi na siya makapagsilbi. So I had to stop everything. Kaya kailangan niya itigil ang lahat. So I moved to distant area and started my faith life again as an ordinary brother, not a pastor. Kaya siya po ay umalis dun sa church na yon at pumunta siya sa napakalayong lugar. At dun po ay inumpisahan niya muli ang kaniyang pananampalataya bilang isang ordinaryong miyembro ng church, brother, hindi bilang isang pastor. Yeah, for 5 years. 5 taon po niyang ginawa yon. Yeah, to make a living, I sent a resume to over 60 places, but no one called me. Para po siya ay may pagkakitaan, nagpadala po siya ng 60 mga resume niya, CV, resume, sa 60 na iba-ibang lugar, iba-ibang kumpanya. Pero kahit isa po, walang tumawag sa kanya. Yeah, I couldn't get a job because I was a pastor. Kasi pastor siya, hindi, nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Yeah, but finally, I started working as the clerk and staff in a clothing store. Pero kalaunan, nakahanap siya ng trabaho bilang isang clerk sa isang clothing, sa mga damit, clothing store. Yeah. So at that time, I couldn't even pray, properly. Sa yung time na yun talagang hindi siya makapag-pray ng maayos kay Lord. I just knelt during worship and called the Father. Lumuhod lamang siya sa worship at tinawag lamang niya, Ama, Ama, Ama. Ama, Tatay. Korean, 아버지. 아빠. Yeah, Appa. like that. Yeah. Then it felt like God was calling my name in my heart. Instead of any response, just He kept calling my name. 선중, 선중아, 선중아. At nang sandaling yon, naramdaman niya na sa kanyang puso na tinatawag siya ng Diyos, sabi, Sonjung, Sonjung. It was the processes of restoring my identity as God's son, not as a pastor. Ito po yung proseso, yung panahon kung saan inirestore po ng Panginoon yung identity ni Pastor SJ bilang isang anak ng Diyos. Hindi bilang isang pastor, kundi anak ng Diyos. Yeah. Once my identity was restored, my prayer changed. Nung naibalik po yung kanyang identity bilang anak ng Diyos, nag-umpisa pong mag-iba ang kanyang panalangin. Okay, God, I know who I am. What do you want me to do? Diyos, aking Diyos, Panginoon, alam ko kung sino ako, ako'y anak mo. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Yeah, instead of a direct answer, God showed me people serving in worship. Hindi siya sinagot ng Diyos ng direkta, pero pinakita sa kanya ng Diyos yung mga tao sa church na nagsaserve sa worship. Yeah, most worshipers' life was very tough, very difficult. Napakahirap po ang buhay ng mga worshipers. So even though we didn't have money, just we kept serving them. Kahit po wala ng pera, kulang ang pera, sila po ay patuloy na nagsisilbi sa Diyos. But I was so happy helping them and fellowshipping with them. Pero napakasaya po ni Pastor SJ habang kahit wala siyang pera ng time na yon, pero nagsisilbi siya, nagfe-fellowship siya, kasama niya, pinagsisilbihan niya yung mga worshipers. Yeah, it is very weird that I couldn't understand what I feel like that. Hindi niya maintindihan yung nararamdaman niya, pero napakasayang pakiramdam na pagsilbihan yung mga nag-worship kay God. And restoring my identity as God's child and having a heart to serve worshipers, that was my calling.
Kaya po, ang calling na ibinigay ng Diyos kay Pastor SJ ay unang-una, nirestore niya ang identity bilang anak ng Diyos at binigyan siya ng puso para mag-serve sa mga worshipers. But reality was going to be bad. I was still poor. Pero yung realidad ng buhay niya nung time na yon talagang mahirap at mahirap pati ang pinansyal na katayuan ng buhay niya. Even though I got 2 jobs, like Lala Move and just delivering with the motorbike. Yeah. But my salary was very small and my finances were at their worst. Nagdobling trabaho na po si Pastor noon. Nag-delivery boy na siya sa like yung Lala Move habang nagtatrabaho bilang dun sa clothing store. Pero kahit na doble na yung trabaho, mahirap pa rin yung katayuan ng kanyang pinansyal na estado. Yeah, so my family went down to the lowest social class to receiving the rise from the government and support for my kids' school fees from government. Kaya yung pamilya niya po talagang bumaba yung class nila, social status nila. Dumating yung point na humihingi na lang sila, nag-aabang sila ng suporta mula sa gobyerno, bibigyan ng libreng bigas mula sa gobyerno at tutulungan sila doon sa pag-aaral ng kanilang mga anak. But surprisingly, just my joy in serving worshipers grew even more. Pero nakakagulat kasi yung kaligayahan ng pagsisilbi sa mga worshipers ay lalong tumindi sa puso ni Pastor SJ. So as the worship team's suggestion, just I could join the worship team. Kaya nga nung siya'y inimbitahan ng worship team doon sa kanyang church na maging part ng worship team, siya po ay umuo. Then the pandemic hit. Kaya lamang po, nagkaroon po ng pandemic nung time na yon. Yeah, while everyone was locked down, I heard from my friend Rebecca, who is a worshiper. Habang pong lahat ay talagang nakasara ng time na yon, yung kaibigan po ni Pastor SJ na si Rebecca, na isang worshiper po ay tumawag sa kanya. She said, people from Lebanon and Japan were asking for online worship training and worship school. Sabi po kay Pastor SJ, merong mga tao from Lebanon at saka Japan, humihiling sila na magkaroon ng online worship training. Yeah, my wife and I, and along with Rebecca and her husband, studied on online worship school. Kaya po, si Sister Hian, yung wife ni Pastor SJ, kasama po si Rebecca, pati yung asawa ni Rebecca, nag-umpisa po sila ng online worship school. Yeah, while talking about worship with them, God gave him a prophetic vision. Nung habang pong sila po ay nag-uusap tungkol sa worship, binigyan po ng Panginoon ng prophetic vision o ng pangitain si Pastor SJ. Yeah, in the end times, I will raise worship in spirit and truth among the nations and connect lonely worshipers. Sa dulo, sa mga huling, ito po yung prophetic vision na pinakita kay Pastor SJ. Sa mga huling araw, sa end times, ang Panginoon ay magre-raise, itatayo niya, establish niya ang mga worshipers na sasamba sa espiritu at katotohanan mula sa iba't ibang bansa at sila ay i-connect sa bawat isa at pati na rin yung mga lonely worshipers, yung mga nag-iisa lang, yung mga walang kasamang nag-worship kay God. I-connect ng Panginoon sa huling mga araw bago siya dumating. They came to me like a clear picture. Ito po, ang vision na ito ay nakita ni Pastor SJ na parang malinaw na larawan. Yeah, this was my first vision. Ito po yung unang pangitain sa kanya ng Panginoon. But at the time, we had nothing. Pero nung panahon na yon, walang-wala sila. Walang pera, wala. Yeah, we just held this vision in our hearts and lived each day faithfully. Ang ginawa lang nila, pinanghawakan nila yung pangitain na ito, yung vision na ito sa kanilang mga puso at nagpatuloy silang mabuhay ng matapat sa Panginoon sa araw-araw. In fact, we had no plan to come to the Philippines. Wala nga pong plano na pumarito sa Pilipinas ang pamilya ni Pastor SJ. But through the sister Rachel,
I saw this center as a training ground for worshipers. Pero nung through me, sa akin, nakita ni Pastor SJ na ang center na ito ay magiging training ground para sa mga worshipers. God showed me the second vision. Ito po yung second vision na ipinakita ni ng Panginoon kay Pastor SJ. So my wife here and I decided to come here after prayer. Kaya nga po si Pastor SJ, pati ang kanyang asawa, ay nagdesisyon na pumunta dito pagkatapos nilang manalangin. To fulfill the vision, we made a dream and a plan. Para po maganap ang vision na ito, ang pangitain na ito, sila po ay gumawa ng pangarap o ng plano. We studied English for a year and a half. Sila po ay nag-aral, magsalita ng English ng 1 taon at kalahati. In 2022, we finally arrived here, but there was no ministry for the first year. Dumating po sila dito ng 2022, pero po wala pang ministry nung unang taon nila dito. However, we didn't give up. And all staff, and my family and I, we repaired and painted the sound and video equipment and this worship hall and repaired the building. Ganun pa man po, hindi sila nag-give up, bumigay sa kanilang sa vision, sa calling na binigay ng Panginoon sa kanila. Yung mga staff po ng church na ito, yung kanyang buong pamilya, nirepaint po nila, nirepair nila, nagkaroon ng remodeling dito sa ating hall, mga video equipment, nirepair po ang buong building ng panahon na yon. Yeah, so certainly some partner sponsored gave us some financial assistance. At bigla-bigla po, talagang God is moving, Biglang mayroong mga partners na nag-appear at nagbigay ng finances para sa vision ng Panginoon dito. Yeah, so from 2023, God started working. Mula ng 2023 po, nag-umpisa pong kumilos ang Panginoon. Yeah. After 7 years, Pagkatapos ng 7 taon, getting started His calling. nung pagkakatawag kay Pastor SJ, after 7 years, naganap po, nag-umpisang kumilos ang Diyos. Yeah, many worshipers from Korea or other country joined the vision. Marami pong mga worshipers mula sa Korea, mula sa iba't ibang lugar sa mundo, ang naki-join po sa vision na pinagkatiwala kay Pastor SJ. Yeah, and Sister Mia and Brother Jason joined our worship team ministry. At ganun din po, si Sister Mia dumating sa ating church, si Brother Jason dumating din at pinadala dito sa atin ng Panginoon upang mag-join sa worship team. And Nita from Cambodia connected with us as has been serving for a year. At ganun din po, si Sister Nita ay pinadala din po dito, kinonect ng Panginoon sa atin at siya po ay naglilingkod dito, nagte-train din dito for 1 year. Yeah, some person appeared. I want to support Nita staying here. Sabi na ni Pastor SJ, talagang sinusuportahan niya ang pag-train ni Nita dito sa atin, pag-stay niya sa atin dito. Yeah, not as my money, just she can stay here. Yeah, by the way, so God is fulfilling what was impossible with our own power. Kaya tinutupad po ng Diyos yung mga imposibleng magawa ng kapangyarihan ng tao. This is my journey of calling and vision and dream. Ito po yung paglalakbay ni Pastor SJ sa kanyang calling, vision at kanyang mga pangarap. Dear SF family, God touches our hearts first. Mahal na SCF family, hinihipo muna ng Panginoon ang ating mga puso. He renews our hearts so we can reach righteousness centered on Him. Binabago niya ang ating mga puso upang makatanggap tayo'y maging matuwid at ang ating buhay ay maging ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Yeah, as we start 2026, let's align our hearts with God first. Ngayon pong nag-umpisa na ang 2026, ihanay po natin, i-align po natin ang ating mga puso sa Panginoon.
I bless you that God's calling and vision will be fulfilled through you, all of us, in this year. Tayo po ay binibless na ang pagtawag ng Diyos, ang pangitain ng Diyos, ang vision niya ay maganap sa ating mga buhay ngayong taon na ito. Amen. 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 Could you all stand, please? Tayo po ay tumayo.